So what's up mga kawasak? Ngayon ay may booking na tayo. So today is Sunday at may booking na tayo guys. Papunta ng Silang, Cavite. At ganun yung amoy ng aircon ko guys. Sa unang bukas parang amoy maasim. Ganun din ba yun sa inyo? Amoy maasim guys pagka unang bukas, yung unang buga no. Ano to? Cash 240 o papunta ng Silang, Cavite. So yun nga, Sunday ngayon guys. Tanghali tayo lumabas. Alas 10:05 ng umaga. Medyo patanghali na yung atin labas. Kasi nga sa umaga wala namang ganong kapasahero pag weekend no. So minsan nagkakataon din na nagkakaroon ng pasahero sa umaga no. Pero most of the time is wala ano. So naka cold start pa nga tayo. Kaso nagka-booking na tayo eh. Okay lang yan. Minsan lang naman. Alright, first booking guys, 266. Ang atin dun ay 240. O diba? So binigyan tayo 270. Okay na daw yun. At least malaking bagay na yun, no? Saan tayo nga maniobra guys? Hindi na siguro dito. So maganda din yan nakakwentuhan natin. Yung mapasayaro natin kasi madaldal siya, no? Napakwento tayo ng kauntian. So nandito tayo ngayon sa may part ng GMA Cavite. And hindi ko alam kung anong part to kasi nakalagay sa address ay Silang. Pero nasa GMA kami, no? So magmaniobra lang ako. Kasi hindi tayo makita eh. Yan. Ako muna kuya, ako muna ha. Ang haba ng inatras natin no. Basta grab ka, ay, kahit iskinita, mapapasok mo no. Basta kasya sa sasakyan. Ay, sakto labasan ng ano ngayon ng mga misa, tapos na yung misa ano, kaya medyo masikip dyan sa mga part ng may mga simbahan guys. So ayan o, ang booking natin ay cash guys. Ngayon ay rolling muna tayo. Hindi tayo tatambay syempre, maaga pa eh. Rolling muna hanggang sa makahanap ng pasahero. Siguro papalik ako ng Dasma pero papunta akong Congressional. Ano kasi alas 10:30 pa lang, wala pang masyadong tao sa SM na. So kumbaga ang mga tao papunta pa lang ng SM. Kakaunti pa yung umuwi ano. Kaya hindi muna tayo tatambay sa SM. Hindi ko din alam kasi kung saan ako tatambay sa SM eh. Kasi 'di ba pinapaalis na doon. Eh baka mamaya matikitan lang tayo doon eh. Yari naman tayo niyan. Yan, may nakuha na tayong booking guys. Nandito na tayo sa Dasma sa may Congressional Road. Papunta naman ng Vista Mall. Alright, nagkaroon din tayo ng pasahero pa SM guys. So, hindi yan naka-saver, standard yan no. SM City Dasmariñas main entrance. So, ang tagal-tagal ko na din hindi nakakapunta ng SM Dasma. Hindi nakakapaghatid doon. Siguro mga 1 week na siguro. Ano. So dito lang din sa diyan kasi ako nakatambay ngayon kay Boss Carlo. Nagpalagay nga tayo ng ano niya, sticker niya sa likod ng kotse. Yung JCJ Type Parts, no? Kasi syempre, yung ano din natin sa tropa, yung pagiging supportive natin sa tropa sa kanyang shop. Maliit na bagay lang naman yung lagyan ng sticker yung ating kotse, no? Hindi naman masama yung sticker niya eh. Kaya maganda din siyang ipan-design, no? So yan guys, pick upin ko to sa likod lang ng Resortville Avenue or City Homes. Ewan ko kung anong kung anong ano to, kung anong subdivision to or village to, basta yun na yun. So per third booking natin ngayon alas 12:47 na. So isang oras din mahigit tayo tambay dyan kina boss. So nandito tayo ngayon sa SM Dasmariñas guys. So may nakuha tayong booking. Papunta naman ng Silang, Cavite. 200 plus din no? Barangay Road Maguyam, Aguinaldo Highway, Silang, Cavite. O diba? Doon sa food court ang sundo. Oh, malayo-layo nga oh. Malapit lang sa Calax. Oh, palagpas lang ng Calax guys. Standard pay pa. Pwede na. So magagasa na ako dyan eh. Kasi may Petron dito malapit. Parang less ng 1 pesos yung presyo dito kaysa doon sa regular na pinaggagasan ko guys. Kaya papagasa na ako dyan. Kaso nga lang pinasukan tayong booking. Kaya kunin ko na muna to no. Yun yung mga masasarap na biyahe guys. 200 plus agad. Pero nasa 10 minutes ko lang tinakbo. Kasi papunta dito Silang ay wala naman traffic no. Wag lang ang Silang to Dasma. Yan medyo may traffic dyan sa may Aguinaldo Highway no. So malapit na sa SM. So wala pang 10 minutes kaming nanakbo oh. May 200 magkano? Actually 6 kilometers lang siya. Oh, may 214 agad tayo. Dapat ganun yung presyohan no. Dapat laging ganun. So guys, nagkadukit yung unahan nating bumper at kasi naman yung sinundo natin dun sa may sa may
tawag dun, sa may City Homes guys, is napakasikip. Tapos yun, nakailang atras abante ako bago ako makaalis doon sa lugar na yun. Kaya chinek ko kasi parang may nasagi ako na halamanan. Chinek ko kanina na pagbaba ko sa SM, yung unahan medyo may dukit na malit lang naman. Siguro mga diameter siguro yun, mga diameter 4 mm ganun, pero hindi naman siya ganun kahalata. Kamot na lang sa ulo. So, wala tayong magagawa dyan guys, kasi iba-iba tayo ng pick up, iba-iba ng lugar. Kaya putang inang kalsada yan yung warning nila yun, warning sign na please slow down, parang ganun, o kaya pampagising. Kasi T-Flex yung ganun, yung mga puti-puti sa kalsada guys, ay pampagising sa driver o kaya indication na slow down, mga ganun, nagpapa-alert sa mga drivers, no? So yun, yung nga kanina sobrang sikip, syempre hindi naman natin napipili yung lugar, malay ko ba na hindi kakasya yung kotse banda-banda doon, kasi na-pick up ko na si na ma'am. Tapos pag aba-abante namin, may kotseng nakapark. Grabe, bakit naman kasi sa kalsada kasi nakapark kaya tuloy yung mga pumapasok doon na nakakotse is walang madaanan. Tricycle lang yung kasya at saka motor. Kadukit tuloy yung ating bumper sa unahan, pero hindi naman siya halata, no? Sila, naging problema natin ngayon dito sa Silang, mabilis ka nating naihatid, wala naman tayong magiging pasahero dito. Kasi bihira dito yung booking ng Grab So guys, kung saan tayo naghatid kahapon ay nandun tayo ngayon sa may part ng Congressional. So doon din, same village, iba lang ng bahay. So galing tayo SM, doon tayo nakakuha ng pasahero. Ano na to? Meron na tayo 961 pesos. Ilang takbo pa lang yan. Limang pasahero. Ay, gusto ko na umuwi guys, no? Gusto ko magpahinga, tapos bukas na lang ulit. Pero sayang naman, walang traffic ngayon. Konti lang, meron man, kaso konti lang yung traffic ngayon. Sayang naman yung hindi natin pagbiyahe. Sige, biyahe lang. Biyahe ng biyahe hanggat may nasakay. Biyahe lang ng biyahe. So nakapag-gas na nga ako kanina 1,000 full tank na ulit, no? So kasama naman na yung kahapon doon, tsaka yung tinakbo natin kanina. Grabe, magsa-summer na nga talaga ngayon guys. Summer na talaga. Kita nyo sobrang init. Sabi nung nakakwentuhan kong bios kanina doon sa SM, tumigil daw siya kahapon ng tanghali kasi nasa Manila siya kasi sobra daw init, hindi daw kinakaya ng aircon. So ibig sabihin, mas malakas ang aircon natin, ang ating Mirage, kaysa sa bios, no? So instinct ko lang yun so hindi ko pa naman ganun kasigurado, no? Pero tingin ko lang sa kotse niya is hindi kasi ganun katinted yung windshield niya, kaya siguro natatalo ng init, no? So tumatapat pumapasok yung init sa loob ng kotse. Hindi tulad nitong atin, medyo bago-bago pa yung mga tint natin, tsaka naka-medium siya. Basta madilim siya, hindi mo siya makikita sa loob. Pag nasa labas ka, hindi mo kita yung loob. Ito lang unahan natin ang walang tint, kundi yung ibabaw lang. Tapos the rest hanggang baba is wala na. Kasi ayoko ng tinted yung unahan guys tapos mag-uuli-uli ka sa sa kalsada at nag-grab tayo. Siguro pag naging personal service na lang to guys, ipantin ko tong unahan, pero hindi ganito. Ang gusto ko yung ceramic tint ba yun? Ceramic, yung madilim sa sa labas tapos maliwanag sa loob, no? Pag nasa loob ka is hindi ganun kadilim ang makikita mo palabas, no? Guess nyo ba? Pag nasa loob ka ng kotse parang hindi ka naka-tint, pero pag nasa labas ka hindi kita yung loob. Pero UV din siya, UV protect, no? So may tinatanong ko pa yung si Boss JR sa San Pablo kung magkano ba yung palagay ng tint na ganon. Kasi wala pa siyang available na pang kotse, kaya i-order pa daw niya yun. Pero tinatanong ko lang yung kung magkano aabutin, kasi wala pa naman tayong budget para dyan. Tsaka hindi ko pa naman kailangan lagyan, no? Siguro pag naging na lang to, naging service na lang, personal service is yun, saka natin palagyan, no? Pero ngayon as of now is wag muna, kasi sayang naman yung pera. Pag inaabot tayo ng gabi sa kalsada ay nahihirapan ako. Nahihirapan ako pag tinted. Paano tayo makapalabas? Ayan, kanan. As always, as usual, subdivision na naman tayo. Ang hirap-hirap lumabas, nakakalito. Aba guys, ngayon ay puro grab pay tayo. Isa lang yung natin, no? Isa lang yung cash natin, yung pinakauna nating booking sa may papuntang GMA, Langkaan papuntang GMA. Yun lang yung ating cash ngayon. Tapos lahat panay panay grab pay, panay online, puro cashless ba.
Alright, nakaka 11 na tayo, 1158, tama ba? Oo, 1158 at pwede na siguro ako umuwi. Pero hindi tayo uuwi pa. Gusto ko na umuwi, mag-edit kasi napakadami ko talagang editin. So sa isang linggo, nakakatatlong vlog lang ata ako na-edit ko kasi wala akong oras. Siguro bukas Monday or sa Tuesday mag-rest day ako at mag-aano lang tayo, mag-edit lang maghapon, no? Kasi parang namimiss ko na yung apartment ko yung bahay ko na doon lang ako Hindi tulad ng mga nakaraan na tama din pa tayo bumiyahe guys. Kulang yung vlog natin, no? Kasi napakarami kong time mag-edit, wala na akong i-edit. So yun lang. Yan, balik ako ng SM guys, no. So ito naman ay sa congressional ko na sa congressional ko na pick up si ate. Tapos dinala ko dito sa ito, papunta na to ng Silang Parang bonderehan na to ng Silang dito sa Washington Place, Dasmariñas. Pero Dasma pa to. Sako pa to ng Dasmariñas, Cavite. Diyan, dito tayo sa Robinson guys. May nakuha tayong pasahero at malapit na dito yun Kaya 100 plus lang yung fare niya, 128 pesos. Robinson, katabi na ito ay yan SM na So yun lang, wala pa ako ulit booking, no. Kakababa lang kasi nila. Parang napasagad yung natin yung ating park. Ayo. Ayun. May booking na ulit tayo guys. Papunta naman ng sa May Lasal. So ang natin ay SM Dasmariñas West Entrance. Saan yun? West is okay. So mga Kawasaki, tuloy ko na to kasi na sana ako pauwi na sana ako. Kaso may dumating tayong booking, no? Papunta ng Lasal, no? So pwede na din. Naka-saver siya pero kano ba to? 130 to din guys. Grab pay. Tapos yun, cash yung huli natin binaba ngayon. Naka-cash 100 plus lang naman. Tapos ito ay Grab pay, cashless na naman. So guys, nandito na naman tayo sa isang masikip na dimension ng Cavite. So yun, so nakatanggap tayo ng bookings guys na sobrang sikip, no? So hindi ko alam paano makakalis dito, paano makakabelo, makakabelta, no? Sana may mga kantuhan doon somewhere dito, no? So ang hirap lang kapag grab ka guys, tapos papunta ka sa masisikip na lugar, no? So ang hirap ang hirap mag-navigate kung pasaan ka ba. So napasubo tayo kay sir. Meron tayong kinargang tatlong box ng speaker guys. Tapos biruin mo. Tapos dito ang isa, kasi hindi kasya sa trunk. Tapos dito sa likod ng isa. Tapos ang isa ay sa compartment. Isa guys. So yun lang, ngayon ay palabas na ako guys. At hindi ko nga alam kung paano makakalabas dito Boss, may daan dito pa Arnaldo Highway. Dire-diretso lang. Kaliwa, okay. Salamat pa. Kasi nakakalito. Ang hirap dito sa mga village talaga na to, kung paano ka makakalabas. Ito na. Ay, oo. Okay, alam ko na to. Ito yung court. Tama nga. So hindi na ako ligaw guys. Buti lang nakapagtanong tayo. Tsaka yung labas natin na to is medyo natandaan ko na kung saan. Ito yung pinasukan namin kanina Dala mga Kawasaki, hindi ko alam kung uwi na ba ako or what. Kung nakaka 1.6 na tayo, 1.630. Pero feeling ko naman kaya ko pa Kasi dalawa na lang ang kulang dun sa ating incentives para magkaroon tayo ng 200 pesos, no? So try natin kung hindi pa tayo tatama din. Tan mga Kawasak. So thanks God at nung nakapaghatid tayo sa Molino Bacoor ay meron akong tabi tayo dito. Meron tayo na pasahero pabalik guys. Kasi pagbaba nung pasahero ko doon sa Molino, nag-set day ako pa uwi. Tapos siguro 5 minutes akong nananakbo kasi syempre palabas pa yung subdivision. Makalagpas ko ng SM Molino, nag-flyover ako. Nag-pop up sa akin pupunta dito sa may City Homes. Alright. So yun, tama guys. So pabalik dito is may pasahero tayo at hindi na sayang ang ating gas, no? Kasi kanina may pasahero wala, pauwi na ako, no? So yun, ngayon ay 8 hours lang tayo nagbiyahe guys. So meron tayong 2,266. Kahapon parang tulad 2,003 pala yung kahapon, no? O yan, no? 2,266. So okay na yan, no? Ilang bookings to?
11 lang oh. So may nag-comment sa akin sa YouTube natin guys na keso sa lahat daw na pinapanood niyang, tatlo daw kaming pinapanood niyang nagga-grab, nagba-vlog ng Grab. Tapos sabi niya dun sa ating channel, dito sa channel natin is tatlo daw kami pinapanood niya, pero yung sa akin daw yung pinakamatumal. Tapos yung isa daw doon, ang minimum niya a day is 5k, 5,000 a day. So akin, ang minimum ko nasa 1.5, minsan 1.3. Minsan niya 1,000 lang, umuwi na ako. So yun, so ang suggestion ko lang naman dyan is hindi naman ako humahapit, no, hanggang maximum na 12 hours, yun lang yung biyahe ko. So kaya naman talagang maka 5,000. Bakit nga ako noon nag-ano ako sa 16 hours, 15 hours, nakaka-4,000 ko, 4-5, ganun. Ibahin mo naman sa 8 oras lang, tapos puro Cavite pa. Kasi dati nag-NCR ako guys and then talaga inabot ako ng 16 hours, umabot ng 5,000 yung kita ko. So bukod pa yung tip dun ha. So kaya naman talaga, tsaga-tsaga lang at saka mahabang oras sa kalsada. So sa katulad ko is hindi naman ako sa matumal. Ang akin lang ay hindi sapat yung oras na inilalaan ko para kumita ng malaki, Tama lang, sapat lang. At least ako, nakakauwi ako ng maaga, nakakatulog ako ng mahimbing. Yun, ayoko naman nung uwi ka lang para matulog, tapos kinabukasan biyahe ka ulit. Pagod na pagod yung katawan mo, So hindi pa naman ganun kadami yung responsibilidad ko para bumiyahe ng sagad at kumita dapat ng napakalaki. Sa akin, okay na, 2,000, ayos na. Goods na ako doon, wala na akong problema. Makakaulog na sasakyan doon, saka makakabayad na iba kong bills na. So yun lang. So sa mga nagbibiyahe naman doon is nasa inyo naman yan. Kung gusto nyo talagang bumiyahe ng sagadan, ng malakihang kita, is nasa inyo. So yun, sa akin, ito lang, pinapakita ko, ito lang, So sa akin lang, kung ganito lang biyahe ko at mas kaya nyo bumiyahe ng mas matagal or mas magandang diskarte at nasa NCR kayo, panistong akin. Siguro 2,000 ko magiging 4,000 sa inyo. O diba? Ako kasi dito lang ako masaya na ako dito Ayoko nang makipagsiksikan dyan sa Manila So lang mga kawasak, malapit na ako sa amin at bukas hindi ko alam kung bibiyahe ako. Monday kasi bukas, pero bahala na. Pag sinipag ako, bibiyahe ako. Pag tinamad ako, mag-edit ako. I-overtime ko yung mga vlogs natin para wala na akong isipin, kasi tambak na talaga. So yun, ride safe always sa inyo lahat. Peace out.